Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless. God bless you sa aking kapwa mangaral, ating Miranda, Brother Ray. Tayo po'y manalangin. Dakilit mapagpala naming Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa panalangin po ng aming buting ebangelista, Wilstad Almeda, the end-time prophet, loving there is Jesus. Ay patuloy po namin pinapabot aming taus-pusong pasasalamat sa paglagis niyo po, mala Panginoon, sa bagyugto ng aming pong pananambahan. Sa araw pong ito, higit ang pagkilos ng banal mong presensya. Patuloy niyo pong ipinapadama sa amin upang kami po'y patuloy, gabayan, palakasin, pagtagumpayin. At sa pag-aaral po namin ng banal mong salita, O Diyos, halo narito po patuloy ang bawat sa amin na nikluhod, nagsusumamo, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Gamitin niyo po, mala Panginoon, na daling pagpapala, yung bang lingkod sa ganaakin, wala akong magagawa. Ikaw maglagay ng mga salita, mala Panginoon, sa aking malabi, lakipay niyo po ng kapangyarihan. Biyay at pagpapala, tagumpay, nagmumula sa iyo. Ito po sa madalangin namin, sa matamis at makapangyarihan pangalan ng Jesus, sabay-sabay namin sinasaway, lahat ng uri ng mga hadlang, ang bilipan doubt, hindrances, cast out right now in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mala Panginoon, mga minamahal. At patuloy po tayo sa ating pong pagsagawa ng banal na gawain ng ating pinakamamahalang Panginoong Kristo. At pinapaabot ko po sa araw na itong mataas na pagpupurit, pagluwalhati, pagdakila, at pagsamba sa makapangyarihang pangalan po ng ating pinakamamahalang Panginoong Hesus. At pinapaabot rin po natin ang ating dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist, Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet, loving dear Jesus, and a blessed memory, teaching to our beloved San Pastor Nancy Almeda sa kanila pong mga beloved children. At magandang hapon rin po sa aking mga kapwa manggagawa at kapwa mangaral, sa lahat din po ng ating pong patuloy na mga mainit na mga kapatiran na narito, purihin ang ating mahal na Panginoon. At ihanda natin mga kapatid ang ating pumabanal na kasulatan. Napakahalaga po ng ating pong pag-aaralan. At basahin po natin ang unang talata dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 18, talatang 20. Matthew chapter 18, verse 20. Kita po ba, Brother Ray, dito? Matthew chapter 18, verse 20. Yan. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 18, talatang 20. Sapagkat kung saan nakakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Amen. Purihin ang Diyos. God bless sa ating Bible reader at ang Diyos po ang magpala ng kanyang banal na salita. At dito po mga kapatid, sa banal na kasulatan ay ating pong napapatunayan na hindi po bilang ang tinitingnan ng ating mahal na Panginoon. Amen. So ulitin natin mga kapatid, basahin ang talatang ito, Mateo Kapitulo 18, talatang 20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. So dalawa or tatlo mga kapatid nagkakatipon
ang mga Kristiyano na pinag-usapan ang kabutihan at kadakilaan ng ating pinakamamahal na Jesucristo ay naroon po sa middle or sa mids o sa gitna ang ating pinakamamahal na Panginoon. So hindi po tinitingnan ng Diyos kung ilan po ang ating bilang, kakaunti man o marami. Ang tinitingnan ng ating mahal na Panginoon ay yung siya po ay pinag-uusapan. Mismo, mga kapatid, napakaliwanag na ang ating mahal na Panginoon ay naroon sa kanilang kalagitnaan once na ang Diyos ang kanilang pinupuri at niluluwalhati. Kaya nga po, ang Diyos, uulitin natin, ang ating mahal na Panginoon ay hindi tumitingin sa ating bilang. 5, 10 or what? Gaano man karami o kaunti. Ang napakahalaga, ang puso natin, mga minamahal, ay nasa ating mahal na Panginoon. Dahil yan po ang tinitingnan ng ating mahal na Panginoon, hindi po yung ating pong bilang. Dahil gusto ng Diyos, gusto ng ating mahal na Panginoon, na ang mga Kristiyano ay nagkakatipon, nagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Katunayan, mga kapatid, napakarami mga tao. Napakarami mga tao. Anong kanilang ginagawa? Busy po sila. Saang kalalagayan, saang sitwasyon, saang lugar, mga kapatid, naroon ng tao, nariyan, busy po sila sa kalayawan. Busy po sila sa paggawa ng kasalanan. Tingnan niyo po yung bilang po, mga minamahal, sa sabungan compare sa atin. Ang pinag-usapan nila ron, mga minamahal, ay sugal. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Wala doon ang ating mahal na Panginoon. Ngunit 2 or 3 nagkakatipon at naroon pinag-usapan nila ang mga kabutihan, kadakilaan at karangalan at mga himalang gawa ng ating mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Naroon daw po mismo sa kanilang kaligitnaan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tinitingnan ng Diyos, hindi yung ating dami, hindi yung ating kakaunti na mga mananampalataya sa ating dakilang Diyos, kundi ang puso raw po ng tao. Basahin natin, mga kapatid, sa Jeremias, Kapitulo 17, talatang 9 at 10. Jeremiah, chapter 17, verse 9 and 10. Na ang puso mismo ng tao ang tinitingnan ng Diyos. Jeremiah, Kapitulo 17, talatang 9 at 10. Ang puso ay mangdaraya, sabi rito, ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang gawain. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya, sino raw po ang nakakaalam ng puso ng tao? Walang nakakaalam, kundi ang ating mahal na Panginoon lamang. Ang nakakaalam ng mga nasa puso ng tao. Kaya kapag ang Kristiyano, mga kapatid, ay tunay at totoo na sumasamba sa ating mahal na Panginoon, wala tayong ibang tinitingnan, wala tayong ibang pinapasalamatan, wala po tayong ibang itinataas, kundi narito tayo upang itaas ang dakilang pangalan
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Wala namang ibang magtataas ng bandila ng mahal na Panginoon kundi tayo na mga pinagpala. Tingnan niyo po mga kapatid, yung 10 ketongin na pinagaling ng Diyos. Lahat sila pinagaling ng mahal na Panginoon. Dahil naghangad sila ng kagalingan. Na yung ketong nung araw walang lunas. Kahit ngayon, hirap na hirap sila kung paano gagaling ang sakit na ketong. Pero alam natin dito, lahat ng mga tinanggihan ng tao, ng doktor, ng ospital, wala ng pag-asa sa buhay, wala ng pag-asang gagaling pa, mga cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, goiter, dito mismo ang Diyos ang nagpapagaling. Amen. Kaya dito sa banal na kasulatan, mababasa natin yan, na sa 10 ketongin, sila ay pinagaling ng Diyos. Ngunit, iisa lamang po mga minamahal yung nagbigay papuri sa Diyos. Isa lamang po yung bumalik sa ating mahal na Panginoon upang pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Kaya, ang mahal na Panginoon, nung time na yon, ay naghanap sa siyam. Hinanap niya yung siyam na mga pinagaling. Nasa na yung siyam na pinagaling ng ating dakilang Diyos? Kaya napakapalad po, napakaswerte natin, na napakaraming mga pinagaling ng Diyos sa gawain ng mahal na Panginoon, sa mga krusada, na save, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ngunit nasa na po yung napakarami na yan ang pinagpala ng Diyos. Nasa na po yung mga pinagaling ng mahal na Panginoon. Napakarami. Ngunit hindi na po sila bumalik sa paglingkod sa Diyos. Dahil ang tunay na pagpapala at hangarin natin, mga minamahal, wag lang yung kagalingan ng ating karamdaman. Wag lang yung pagbabago ng ating buhay. Ang ating pong tanggapin. Kundi higit sa patuloy nating paglilingkod, narito po tayo. Narito ang mga iilan na mga pinagpala ng Diyos na patuloy at patuloy sa paglilingkod. Dahil ang hinahangad natin, hindi lang mga pagpapala dito sa lupa, hindi lang po kagalingan ng karamdaman, hindi lang po kalutasan ng mga problema, hindi lang po mga minamahal, mga pagpapala sa lahat ng bagay sa pinansyal, kundi hinahangad natin. At hangarin natin ang langit at ang buhay na walang hanggan na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya walang dapat ikalungkot, walang dapat mga minamahal, ipangamba at ipanghina ang mga Kristiyano. Lalo pa nga tayong titibay Lalo pa nga tayong lalakas. Dahil habang tayo po ay nagpupuri, habang tayo po mga minamahal ay sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan, ay patuloy niya tayong pagpapalain. Patuloy niya tayong palalakasin. At higit, ipagkakaloob sa atin ang tagumpay, biyaya at pagpapalad kaligtasan, kaloob at pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kaya mga kapatid, pinagpala po ang banal na gawain ng ating malpain sa lugar pong ito. Bakit? Dahil hindi po tayo magsasagawa at hindi po natin gagawin ang ganitong bagay kung wala pong pangungusap ang Diyos. Dahil tayo po mga minamahal ay bumabase lang sa programa ng Diyos. Ito po, kalooban ito ng Diyos. Programa ito ng mahal na Panginoon. Dahil sa ganang atin, hindi natin kaya na magbukas ng ganitong mga gawain kung walang patnubay at gabay ng ating mahal na Panginoon. Amen! Marami nga po mga minamahal nagbubukas na mga banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sabi nila, buhay ang Diyos. Nagpapagaling ang ating mahal na Panginoon. Pero kamustahin natin ang kanilang buhay. Naggagawain sila, ngunit wala sa kanila ang presensya ng Diyos. Naroon pa rin ang bisyo, naroon pa rin ang karamdaman, walang kapayapaan, walang kagalakan. Ang kanilang paglilingkod ay pakunwari lamang. Ngunit tayo, sabi ng Biblia, 2 o 3 nagkakatipon, naroon sa kalagitnaan nila ang ating mahal na Panginoon. At totoo, mga kapatid,
tayo po ay hindi naglilingkod ng pakunwari. Totoo ang ating paglilingkod dahil tinanggap natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Meron tayong mga patunay, meron tayong mga prueba, meron tayong mga ebidensya na bakit tayo naglilingkod ng ganito, bakit tayo nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, bakit tayo mga sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon at ating siyang itinataas, pinupurit ni luwalhati dahil mismo kumilos sa ating buhay ang kapangyarihan at pag-ibig at pagmamahal ng ating napakabait na Diyos. Amen? Ang ating Ama sa Langit. Palakpakan natin na malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo magtsatsaga ng ganito kung wala tayong natanggap sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kulang pa nga yung ating buhay. Kulang pa mga minamahal yung ating ginagawang ito upang ibigay ganti pasasalamat sa ating dakilang Diyos. At bilang utang na loob, mga minamahal, bagaman di karapat-dapat, tayo po ay kinakahabagan ng mahal na Panginoon. Hindi sapat pa, mga kapatid. Kulang pa ang mga ganitong bagay. Kahit tadtarin pa yung ating buhay, yung ating katawan. Kahit ialay pa natin ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon, kulang pa. Dahil mismo ang ating mahal na Panginoon ay bumaba sa langit nagkatawang tao. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Inalay niya, mga minamahal, yung kanyang sarili para tayo po'y hanguin sa lusak ng kasalanan. Na dati-rati, walang katiyakan, walang kasiguraduhan, nasa kapahamakan, ngunit salamat at maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Na merong tao ng Diyos na inilagay sa ating bansa. Ayan po sa pamagitan ng ating beloved honorable parents in the Lord. Yung banal na propeta ng ating mahal na Panginoon, to our beloved evangelist Wilde Estrada Almeda. Sa kanilang pangangaral, sa kanila pong pagtuturo sa atin, na abot ang ebanghelyo ng kaligtasan, hindi lang po sa lugar na ito, ng Natividad, hindi lang ng Tayog, ng Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa ibayong dagat ay napapanood at naabot ng ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya maraming mga kaluluwa. At ang ngayon, mga minamahal, nagpapaabot ng kanilang pasasalamat sa ating malapay na sila po ay nasa tunay at totoong banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na pananampalataya. Dahil doon, bumabase ang Diyos. Doon tumitingin ang mahal na Panginoon. Na kapag ang puso natin ay may pananampalataya, mamatay, mabuhay, ay merong pakinabang. Dahil tayo po ay stranger lamang dito sa lupang ating kinatatayuan. Na anumang oras, pwede po tayong i-rapture na ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po yung iba kinukuha na, amen, sa pamagitan ng kamatayan, kinukuha na ng malapay, pinauuna na. Kaya tayo po na nagpapatuloy, nagsasakripisyo, ay merong katiyakan, kasiguraduhan. Kaya saan tumitingin ang ating malapay, nabasa natin sa puso ng tao. At sino nakakaalam? Walang nakakaalam, kundi ang ating mahal na Panginoon. At sa pamagitan po ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, makikita natin kung paano po nagtagumpay ang mga unang mga Kristiyano. Yung mga unang mananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Kaya napakalaga na ang puso natin ay merong pong pananampalataya. Dahil pag ang puso natin merong pananampalataya, sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, kalulugdan tayo. Nalulugod, natutuwa ang ating mahal na Panginoon kapag ang puso natin ay may pananampalataya. Amen! Everyone say, praise the Lord! Kaya bago natin basahin yan, patuloy nating pinapabot at wini-welcome po yung mga televiewers po natin sa ating Natividad website. Tama po ba tayo dyan? Amen. Natividad. Outreach. Amen. Yan.
At pinanonood tayo, kung hindi man tayo mapanood ngayon live, recorded by FB, YouTube, mapapanood tayo, anumang oras. Aabot yan ng taon dahil hindi yan nabubura. Automatic yan. Kaya pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Walang bayad. Sa radio program, may mga radio program tayo. Walang kapatiran doon, ha? Walang kapatiran. Pero bakit gumagastos? At nagkakaroon tayo ng mga radio program upang yung mga kababayan natin at ilan natin mga kapatiran na hindi nakakadalo sa ibang bansa dahil walang gawain, yan, mapanood yan. At yung mga kababayan natin, mapindot yung natibidad outstation natin, outreach natin, yung mga patotoo, may patotoo tayo dyan, at meron tayong pangangaral, maabot sila, hipuin sila ng ating mahal na Panginoon. Diyos ang gagawa ng paraan na sila'y dalin. Kung saan sila lugar, dalin ng ating mahal na Panginoon na naroon ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil sabi ng Biblia, lahat ng bagay ay programa ng ating mahal na Panginoon. Ito hindi programa ng tao. Amen? Kung sa ganang atin, mga minamahal, hindi natin kaya. Susuko tayo. At marami tayong dapat pang maisagawa, pero ito'y kalooban ng mahal na Panginoon. Inuuna natin yung kanyang kalooban at katwiran. Kaya meron mga itinalaga ang mahal na Panginoon para mga laga, amen, ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Pinagkatiwalaan tayo. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, bagamat hindi karapat-dapat, para sa kanyang banal na gawain, narito tayo. Lahat tayo ay ginagamit ng ating mahal na Panginoon para sa ikatataguyod ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Itinataas natin yung kanyang bandila. Amen? Ang anong kanyang bandila? Jesus Miracle Crusade International Ministry. At anong sabi mga minamahal? Sa Matthew chapter 6 verse 18, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Walang mananaig sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kahit si Satanas. Si Satanas nga, mga minamahal, nanginginig, natatakot. Saan? Sa tunay at totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. At sa mga tunay na mga Kristiyanong nagpupuri everyday sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi mga kapatid? Hebrews chapter 11 verse 6. Na kailangan ang puso natin ay may pananampalataya. Para ano? Matuwa't malugod ang ating mahal na Panginoon. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, ang talata ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen. Yan. Kaya kapag ang puso natin ay may pananampalataya, malulugod ang Diyos, matutuwa sa iyo ang Diyos. At kapag merong pananampalataya ang ating puso at nalugod ang ating mahal na Panginoon, siya raw po ang tagapagbigay ganti. Siya ang nagbibigay ng pagpapala. Siya ang ating katulong. Siya ang ating pong kalakasan. Siya po ang ating tagumpay. At siya ang magbibigay sa atin ng kaligtasan, langit at buhay na walang hanggan. Kaya, huwag nating sabihin na lahat ng tao ay may pananampalataya. O sabihin na natin lahat ay may pananampalataya. Pero sino po ang kanilang sinasampalatayanan? Kahoy, bato, ribulto, at Diyos-Diyosan. Yung iba pa nga plastic. Dahil mabigat daw ang bato at kahoy. Kaya gagawa na lang sila ng kanilang Diyos na plastic. Kaya yung buhay nila ay plastic. Pati pananampalataya nila ay plastic. Pero tayo mga kapatid, hindi kahoy ang Diyos. Hindi po bato ang ating Diyos. At hindi po plastic. Amen? Ang ating Diyos. Kundi ang ating Diyos na nakilala sa ministeryong ito ay tunay na buhay at makapangyarihan. Dahil siya ay Espiritu at sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan.
Kaya kapag meron na tayong pananampalataya sa ating mga puso, at nariyan na po na mapalugdan natin ang ating mahal na Panginoon, at ikaw ay ipagmamalasakit ng Diyos, bibigyan ganti ang bawat gawa mo at bawat gawa natin, mga minamahal, ay may gantimpala, may reward. Hindi lang po, mga minamahal, yung mga pagpapala sa pinansyal. Ang tunay na pagpapala, mga minamahal, dahil sa iyong pananampalataya at nasa iyong mga puso, at sa ating puso, ang pananampalataya, meron tayong tunay na pagtatagumpay. Amen? Yan ang tunay na Kristiyano, nagtatagumpay. Tingnan niyo po, yung mga nagsasabi, meron silang pananampalataya. Napapagtagumpayan po ba nila ang kasalanan? Na pagkatapos nilang magsimba, pasok sa simbahan, na sa bungero, paglabas, sa bungero pa rin. Paglabas, mga minamahal, pagpasok sa simbahan na lasinggero, paglabas, lasinggero pa rin. Gusto magbago. Yung mga tao, pagpasok sa simbahan, may cancer, paglabas, may cancer pa rin. Walang pagbabago. Walang kapangyarihan. Dahil yung kanilang natanggap na pananampalataya ay hindi po nagmula sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng pananampalataya kapag tayo po ay nasa tunay at totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad natin, napakaswerte po natin. Dahil kapag ang ating mga puso na tinitignan ng ating malapay na may pananampalataya, hindi lang malugod ang Diyos. Hindi lang po, mga minamahal, pagpalain at gantimpalaan tayo sa mga pagpapalang pinansyal at material, kundi tayo po ay magiging mananagumpay na Kristiyano. Bibigyan tayo ng kapangyarihan. Dahil ang pananampalataya ay sandata po natin. Pananampalataya, mga kapatid, ay armas natin upang ipampatay sa suligi ng mamasama. Tingnan niyo po yung mga tao may pananampalataya daw. Konting tukso, nahulog na po sila sa tukso't kasalanan. Pero tayo, mga kapatid, pinagpala tayo ng Diyos. Ayaw na natin ng kasalanan. Ano man tukso diyan, mga kapatid, na pagwawagian natin dahil ang Diyos ay nalulugod sa atin. Amen? Dahil meron tayong pananampalataya, sandata natin, panlaban natin sa suligi ng masama. At ito tayo, pinagpalang tunay, nagpapaabot ng pasasalamat sa ating mahal na Panginoon na tayo po, ngayon, mga minumahal, lubos pinagpala sa espiritual na biyaya ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi, mga kapatid? Malapit na tayong magtapos. Ephesians chapter 6, verse 12 to 16. Epeso, kapitulo 6, talatang 12 hanggang 16. O sa 13 na. O sige, sa 12. Dahil ang ating pakikipagbaka, yung ating pakikipaglaban, hindi po sa dugo at laman, kundi sa masamang espiritu. Kaya kailangan natin ng pananampalataya sa ating pong mga puso. Lakip, mga minamahal, yung gawa para sumaatin ang kapangyarihan ng Diyos. Sa aklat ng Episo, Kapitulo 6, ang talata 12 hanggang 16. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makakatagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Amen! Purihin ang Diyos. Napakaliwanag, mga kapatid, na ito ay ating armas, sandata, upang ipampapatay natin sa suligi ng masama. Dahil ang mundo, mga minamahal, na ating ginagalawan ay bulok na sa kasalanan.
Kaya sino ang magtataguyod ng bandera ng Diyos? Sino ang magtatatag at magtataguyod at magtataas ng pangalan ng ating mahal na Panginoon? Walang iba kundi tayo po na mga tinawag at pinili at inilagay sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin na malakas na palakpakan Diyos. Kaya tingnan niyo po mga minamahal, yung kahalagahan ng pananampalataya. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Kaya kahit anong gawin ng tao na magbago, ay hindi po siya magbabago. Maliban na lang kung siya po ay tatanggap sa ating mahal na Panginoong Kristo, magbabago siya. Dahil kailangan ng tao ngayon, si Kristo. Kailangan ng tao ngayon, ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya, sa dako po ng Isabela, doon, yung mga drug addict, pinupuntahan, hinahayuhan, at binabahagi na ng ibangay ng kaligtasan. Kaya dalawang bagay, yung kanilang pipiliin. Salvage or salvation. Kasi sinasalvage yung mga drug addict ngayon. Kahit yung mga hindi drug addict, yung mga nagdadrugs yung araw na nagbago na, pinapatay ngayon. Kaya kailangan ng tao ay ang kaligtasan. Kailangan ng tao si Kristo. Kailangan ng tao madala sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon upang matiyak niya yung kanyang kaligtasan. Amen! Tingnan niyo po yung balita, sumuko na, pinapatay pa. Pero dito, pag sumuko ka sa ating mahal na Panginoon at dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, hindi ka mapapahamak. Sabi, sino mang nagsitanggap sa Kanya, sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin na malakas sa palakpak ang ating dakilang Diyos. Kaya napakahalaga sa atin ang pananampalataya. Sandata natin ito para wag tayo maging talunan ng kaaway ng Diyos, si Taning. Amen? Kaya yung iba, hindi ka nga nagmumura. Hindi ka nga pumapatay. Hindi ka nagnanakaw. At hindi ka nagsusugal. Hindi ka nagsabong. Pero kung ikaw naman ay against, di ba? Against sa mga pagpupuri ng mga Kristiyano, ay ikaw ay nagkakasala. Makapag-amen po ba tayong lahat? Nire-reject mo yung gawain ng Diyos. Walang pagpapala. Salot. Hindi pagpapala. Dahil dalawang bagay yun eh. Pag sumunod ka, pagpapala. Pag hindi ka sumunod, salot at sumpa. Pero tayo pinagpala. Dahil wala tayong ibang ginagawa, kundi ang magpuri sa ating mahal na Panginoon. Inaawitan natin ang ating mahal na Panginoon. Masama mo bang umawit sa Diyos? Anong gusto ng tao? Doon tayo sa bisyo? Doon tayo sa kasalanan? Itapon sa impyerno? O yung ating ginagawa na nagpupuri sa Diyos, umaawit, namamakalangit na awitin, nagpapatotoo, amen? Ito, nakikinig ng salita ng Diyos, ipinapangara ibangay ng kaligtasan, patungong langit, o anong pipiliin natin? Yung papuntang impyerno o papuntang langit? Walang gusto ng papuntang impyerno. Gusto ng tao, mga kapatid, papuntang langit o maglingkod sa Diyos. Amen? Dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin na malakas sa palakpak ang ating mahal na Panginoon. Kaya may mga banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Isinasagawa, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dito po, araw ng Huwebes. Sa dako ng Amoranto, may mga gawain tayo doon. Dalhin ang ating mga kababayan doon. Amen? Dalhin ang ating mga mahal sa buhay kung saan naroon po ang mga banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Na napakalaga, kaya nga po tinawag na banal na gawain. Dahil narito ang banal na Diyos na ating pinupuri at pinapasalamatan. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Kaya,
laking pagpapala sa atin na ibigay natin ang ating sarili. Kung hindi man, mga minamahal, yung pagmamalasakit natin sa gawain ng Diyos. At ang bagay na ginagawa natin yan, sa paningin ng Diyos, nalulugod ang mahal na Panginoon. At hindi niya kailanman lilimutin yung ating mga mabubuting gawa, may gantimpala na nakalaan. O, tingnan niyo po, beloved sweetheart, Brother Rene Solquiano, butas na yung kanyang puso. Sa dako po, mga minamahal ng Hong Kong, nabutas yung kanyang puso dahil sa mabibigat na trabaho. Wala siyang bisyo. At yun, mga minamahal, ay isa sa paraan ng ating mahal na Panginoon para malaman natin kung gaano maghimala ang Diyos. Sabi ng doktor, operahan. Operahan yung kanyang puso. Buti na lang yung ating kapatid, yung kanyang beloved husband, Brother Rene, ay may pananampalataya. Pinauwi niya, uwi ka na lang, sweetheart, sabi niya. Tama ba ako? Sweetheart ba ang tawag? O yun, sweetheart, sabi niya. Sister Ann. Uwi ka na lang. Huwag kang maniwala sa mga doktor. Siyempre, gastos lang. Baka mamatay pa ron, mapahamak. Wala siyang loved ones doon. Walang magkikir sa kanya doon. Uwi ka na lang. Manampalataya ka na lang. Dumalo sa gawain. Sabi niya. Kaya, buti na lang, umuwi. At nung umuwi, talagang patunay, talagang naghihirap. Siyempre, butas na yung puso eh. Sino bang hindi mahirapan? Ang puso niya ay butas na. Hirap na hirap, huminga. Kaya sa ng panalangin po ng ating minamahal, ginagalang malapastong, pinuntahan po ng aking kapwa manggagawa na kabakat po ang mga workers. Dahil talagang payat na payat. Kung di ako nagkakamali, umuwi rito. Na matured yung mukha. Walang pinuntahang ospital. Uwi dito sa bahay. Pinatawag ang mga manggagawa. Pinuntahan, pinag-pray. Pinag-pray, mga minamahal, ang pinag-pray, na kita natin, narinig natin sa patotoo, ating kapatid, Brother Rene, na unti-unting pinagaling ng ating mahal na Panginoon. At habang patuloy sa pagdalo't paglilingkod, bunga ng kanilang pananampalataya, narinig natin sa kanilang patotoo, ngayon, lubos na pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen! Butas na ang puso. Sabi ng doktor, operahan. Pero nung pinag-pray at nakauwi rito sa ng panalangin ng ating malapastor, patuloy sa pagdalo sa gawain ng ating malapain dito, patuloy sa pagdalo. Amen? At dahil sa pananampalataya, patuloy pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hindi na operahan, walang inim na gamot. Amen? Hindi ginalaw yung kanyang puso para maibsan at gagaling yung kanyang puso. Ano bang gagawin niya pag inopera? Tahiin? Ganun din, masakit yun. Diba? Bubutasin, hiwain yung puso. Dito mga kapatid, walang opera, walang tahi. Diyos mismo ang nag-opera at nagpagaling ng kanyang puso. Amen? Para mapatunayan, mga minamahal, na kapag ang Kristiyano may pananampalataya sa kanyang puso, lalakip ang mga himala. Palakpakan natin na malakas na palakpak ang Diyos. Kaya ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya Sister Ann, beloved sweetheart, Brother Rene, nagkaroon ng pananampalataya. Dahil sabi, manampalataya ka lang. Gagaling ka. Nagkaroon ng pananampalataya yung kanyang puso. At nakita ng Diyos ng kanyang pananampalataya, ang kanyang puso ay may pananampalataya. Nakita natin, narinig natin. Pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi sa bilang nakakaunti o marami,
ang mga nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ang tinitignan ng mahal na Panginoon, yung nasa puso natin, kung ito'y may pananampalatayang tunay at totoo. Kaya kapag totoo at tunay ang ating pananampalataya, tatanggapin natin, according to your works, ayon sa iyong mga gawa, tatanggap tayo ng pagpapala. At hindi lang pagpapala, kagalingan ng karamdaman, matitiyak natin. Sabi, huwag mong ikatuwa, gumaling ka, nagbago ka, naalis ang iyong bisyo, naalis yung mga kasalanan. Ikatuwa natin, nananatiling nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Kaya idagdag nyo po sa Hebrews chapter 11, sulat nyo, yung ating mga viewers, sulat nyo mga talata, Hebrews chapter 11 verse 27 and 34. In Hebrews chapter 11 verse 3 and 7, mababasa doon natin at mababasa nyo sa inyong mga banal na kasulatan, bakit nagtagumpay si Isaac, si Gideon, si Abraham, si Noah, sino pa, si Samson, lahat ng mga mananampalataya roon, bakit sila nagtagumpay? Napabagsak nila yung mga kaharian nung time nila dahil sa pananampalataya. Mababasa rin natin, naisulat niyo po ba? Nasundan ba natin yung mga talata? Si Enoch. Yan. Mas matindi si Enoch. Si Enoch, mga minamahal, lumakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. May pananampalataya yung kanyang puso. Siya po, mga kapatid, ay kinuwang buhay ni rapture. Nawala. Kinuha siya. Hindi siya dumaan sa kamatayan. Kinuha siyang buhay. Dinala sa langit. Dahil nakita yung kanyang mabubuting gawa. May pananampalataya yung kanyang puso. Ganon din tayo. Hindi lang tagumpay makakamit natin. Hindi lang kagalingan ng karamdaman. Hindi lang mga pagpapala sa pinansyal at material. Tiyak natin, matitiyak natin, merong tayong langit at buhay na walang hanggan. Amen? Kapag ang puso natin ay may pananampalataya. Tandaan natin, hindi tao magpagaling sa atin. Hindi tao, mga minamahal, ang magliligtas sa atin. Kaya patuloy at patuloy tayong maglilingkod. Huwag tayong manghina. Huwag tayong manglupay-pay. Dahil sabi, mga minamahal, huling talata, sa 1 John chapter 5 verse 13, na sinulat niya ang mga bagay na ito upang tayo na may pananampalataya ay makatiyak na meron tayong buhay na walang hanggan. Last verses. 1 John chapter 5 verse 13. Sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, ang talata 13, ang mga bagay ni ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen. Yan. Kaya kapag tunay at totoo ang pananampalataya nasa ating puso, tiyak, 100%, 100%, meron daw tayo buhay na wala hanggan. Eternal life sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid, tayong lahat ay umawit. Mag-alay tayo ng papuring awitin sa ating mahal na Panginoon. Pasalamatan po natin siya na tayo po, mga kapatid, ay binibigyan ng lakas, buhay at hininga upang isagawa natin patuloy ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa lugar na ito at patuloy tayong makakapagpuri sa Diyos at patuloy nating maitaas ang kanyang banal na pangalan.